50분くらい. Ingat ha. Yeah. Ayan, hawak na naman natin yung ating Hatotoban flag. So alam nyo na, ngayong araw Hatotoban ako. Mag-guide muna ako ngayon ng mga batang papasok sa eskwelahan. No, mga grade school po yung mga i-guide natin. Ayan, dito yung pwestuhan natin. So kapag tatawid na yung mga bata, ayan, pahihintuin ko lang yung mga sasakyan na dadaan para makatawid ng maayos yung mga bata. Ang eskwelahan nila dyan sa likod ng bundok. Ayan, magandang araw po. Monday po ngayon, kape tayo. Ayan. Ako naman mamayang gabi pa yung trabaho ko. Kaya hindi ako puyat ngayon. Kahit tayo. Meron tayo ditong peanut butter. Pagkatapos ko mag-almusal, mag-ayos na rin ako kasi sasamahan ko si Bayaw ngayon. Nagpapasama kasi sa akin sa hospital. Hirap siya mag-drive kasi nga may problema yung paa niya ngayon. Kaya pag-drive ko muna siya. Labas muna natin to. Tapos ko lang kumain. Labas ko muna to kasi ito yung mga nilaban ni Aya kagabi. Ayan. Si Aya kasi naglalabas siya tuwing gabi. Tapos, yan, sasampay na lang sa umaga. Pag sa umaga pala laban, tatagal pa. Kaya, yun. Dahil may time naman sa gabi na niya nilalaban to. Ayan. Parang parang hindi araw makulimlim Nakalagay naman sa weather app, aaraw naman mamaya. Siguro matutuyo naman to. Ayan. Ayan. Palabas na ako. Buti na lang hindi uulan. Ayan. So, biyahe na muna ako papunta kay Bayaw. So, yun. Okay naman yung panahon. Hindi naman mukhang hindi naman uulan. Parang gumaganda naman. Medyo maulap lang kanina. Ayan, dito na ako sa bahay nila Bayaw. Ayan, pasok tayo sa loob. Ayan, pagdating ko nga dito, nakita ko si Bayaw at nakaupo nga dito. Napaawa ako dahil namamagana naman yung kanyang mga binti at mga hita. Ang sabi niya nangyari na dati to and possible na nagtutubig na naman. So ang unang pinuntahan nga namin itong clinic kung saan nagte-therapy sila. And ang ginawa kay Bayaw dito kinuryente daw yung kanyang mga binti para mawala yung pananakit ng mga binti niya. So in-explain nga ng therapist dito na possible daw na may pinanggagalingan yung pamamaga at pagtutubig ng mga hita or binti ni Bayaw. Kaya naman nag-recommend ang therapist ng isang clinic kung saan espesyalista sa kalagayan ni Bayaw. Nagpunta na nga rin kami agad dito sa nirekomendang clinic para matignan si Bayaw at malaman kung ano nga ba yung pinanggagalingan talaga ng pamamaga ng kanyang mga binti. Hirap na siya sa paglalakad kaya kinakailangan na talaga siyang i-wheelchair. Ayan, so di ba dito na pala ako sa bahay. Nahatid ko na rin si Bayaw, sila Bayaw. At yun nga, after nung check-up ni Bayaw. Ito nga pala yung ginawa sa check-up ni Bayaw. Dahil napansin nila na namamaga nga yung binti ni Bayaw, kinakailangan siyang i-x-ray. Tapos kinuhaan din siya ng dugo. Then tinanggalan din siya ng tubig sa mga binti niya. Tapos yung tubig na yun, kumuha rin sila ng sample doon. Tapos, ayun, di bali, babalik kami sa Thursday.
Samahan ko ulit sila bayaw. And doon malalaman kung ano nga ba yung reason kung bakit na daw na mamagana yung mga binti ni bayaw. Ako isa lang kasi yung palagay ko pagdating sa pamamaga ng mga binti eh. Si Lola kasi ganun din ang nangyari sa kanya dati. Parang sa arthritis. Pero hindi ko lang alam kung ano yung sa kalagayan ni bayaw. Ano pa ba ang pinanggagalingan ng pamamaga ng mga binti? At saka bakit nga ba nagtutubig yung mga binti? Anyway, sana maging okay yung kalagayan ni bayaw. Maging okay yung resulta. Wala naman sanang maging problema sa paa niya. Yun, basta babalitaan na lang namin kayo pag kung ano man yung mangyari kay bayaw. Sabi naman ni bayaw, okay lang naman daw sa kanya na i-share yung kanyang kalagayan. Bukod sa sasabihin ng doktor dito, gusto rin kasi niya malaman kung anong reason daw ba talaga kung bakit namamaga ang mga paa. And ano daw ba yung mga pwede niyang gawin. So dahil nandito na ako sa bahay, magluluto na rin ako ng udong. Request ni Mama Aya para sa tanghalian. Sa atin ano to ang tawag doon, lomi. 'Di ba pag nagluluto tayo ng ganito, lomi. Ayan, dito naman udong. Na nilalagyan lang naman siya ng soup. Isa sa mga sikat na pagkain ng mga Japanese. Masarap na ka-partner nito ay tempura. Ayun, di bali bumili na rin ako kanina ng tempura para mapasarap lalo yung kain ni Mama Aya. Ayan, lutuin ko muna ito. Ayan, kaalis lang ni Mama Aya. So, bago ako matulog, dahil may pasok tayo mamayang gabi, meron lang akong ikakwento sa inyo kasi sobrang nakakatakot itong mga nangyayari ngayon dito sa Japan. Ayan, kwento ko sa inyo. Sobrang nakakatakot kasi kapag naranasan pa natin to So, sana makatulong ito sa mga kapwa ko Pilipino na nandito ngayon sa Japan. Tayo bilang Pilipino, ayan, mahilig tayo sa kung saan tayo makakamura, mas magiging convenient. Ayan. Pero mga ilang Pilipino tayo na kaibigan na nagkwento sa akin about dito na na-scam din daw sila. So sabi kong ganun, para makatulong ako, para hindi na rin maulit ito at ma-experience ng ilan nating kababayan Pilipino rito sa Japan. Dahil nga sa pagbaba nga po ng palitan ng yen ngayon, hindi ko alam kung magkano ngayon pero mga nasa 3,700, 3,800. Ayan, umaakit baba kasi siya So tayo, nag-i-expect tayo at humahanap tayo ng mas mataas na palitan, no? So dahil naghahanap nga tayo ng mataas na palitan, eto lumalabas itong scam na tinatawag na palit peso scam, no? So ito kasi yung nangyayari dun sa palit peso scam. So, naghahanap sila ng mayroong gustong magpapalit ng yen to peso na mas mataas yung palitan kaysa dun sa iba. Bilang tayo, naghahanap tayo ng mataas na palitan, may engganyo tayo na nasubukan yung palitan na yun. So, ang gagawin natin, magbibigay tayo ng yen. Pagka-send natin ng pera natin, halimbawa, nag-send tayo ng 10 kalapad or 100,000 yen. Siyempre, magtatanong naman sila, saan naman namin isasend yung peso sa'yo? So, ikaw naman, magsasend ka ng card mo. So, makikita nila yung card na yun at gagawa naman sila ng resibo. Pero pagdating nung chinecheck mo na yung pera mo doon sa bangko, wala ka naman nare-receive. Kaya ang lesson dito, wag basta-basta magtitiwala sa mga palit peso scam. Kaya naman po kung gusto niyo magpadala ng pera sa Pilipinas, and gusto niyo ng secure, safe, easy, and convenient, ayan, itry nyo na lang itong ating Western Union app.
Ayan, para makaiwas tayo sa ganitong scam and maging safe and secured yung palitan nyo ng yen to peso, ay gumamit na lang kayo ng trusted na remittance services. Ayan, katulad na lang nitong Western Union. Pwede pa kayong magpadala ng pera mula Pilipinas to Japan. And syempre, pwede rin sa Japan to Philippines. Ayan, kilala at trusted na natin ang Western Union dahil meron silang more than 500,000 agent location in 200 countries and territories. Ayan, para ma-download nyo ang app, ayan, gamitin nyo lang itong QR code natin na to. Sobrang dali lang gamitin ng mobile app nila dahil napaka-user-friendly ang kanilang website. Dahil nga kilala si Western Union, kaya naman nakakasigurado tayo sa security ng bawat transaction natin, pati na rin protection ng ating customer information. And alam naman natin na hindi ganun kataas yung palitan ng yen ngayon to peso. Pero alam nyo ba na si Western Union, isa sa pinakamataas na exchange rate? Ayan, katulad na lang ngayong araw na to. Ayan, kaya download nyo na ang Western Union app gamit ang ating QR code na to. At libre na ang unang padala nyo kapag ginamit nyo ang bank transfers option. Ibig sabihin yan, wala kayong babayarang transaction fee. At maaaring makuha ng recipient nyo ang perang pinadala nyo through cash pick-up, bank deposit, or e-wallet. Ayan, sana nakatulong itong video na to. And ayan, sana mag-ingat na tayong lahat. And especially sa mga kababayan natin na nandito sa Japan. And sana po, wala na pong mang-scam. At sana magbagong buhay na rin po kayo. Ayan, buksan muna natin yung heater at sobrang lamig na. Ayan. So, 14 degrees lang siguro pwede na. Para uminit yung room temperature. So, time check. 6 p.m. At tayo'y magluluto na tayo ng hapunan. Masarap ang hapunan po namin ngayon. Special po yung hapunan natin ngayon. Makikita nyo to. Saka to. Yan ang hapunan natin. Dahil kami po ay magnanabe po ngayon. Kimchi nabe. Ayan, sakto sa taglamig. Sa malamig na panahon. Meron tayong long green onion. Saka pechay bagyo. Tapos, samahan natin ng ito. Masarap din to sa nabe. Tapos, syempre, hindi mawawala yung beef. Pwede rin naman pork, pero beef muna tayo ngayon. Tapos, samahan natin ng, asan na yun? Tapos, hindi mawawala to. Ito, maliit din to na parang soba, hindi ko alam. Ano ba to? Parang maninipis na pansit. Saka syempre, may tofu. Ayan. Request nila to eh. Kasi nga, malamig na naman ang panahon dito. Malamig na naman ang weather sa Japan. Masarap kumain ng may mainit. Ayan. Prepare natin. Pakita ko sa inyo kung paano namin prepare ang nabe. So, hugasan ko muna itong ating, malinis naman to, hugasan lang natin kasi matagal na itong hindi nagamit. Ayan, hiwain muna natin itong pechay bagyo. Ayan, pwede na ito. Hugasan muna natin.
Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. はい、いただきます。ね、それ。 Yes. おっと。いただきます. Kain na. Ay,ちょっと。 Medyo view. Luto na yung ating nabe. Nabe. Aba, may udong. Yes, may udong, may tofu, merong Negi. green Negi onion, watabe na. negi, oh. Saka, 野菜もあるん yasay mo arimasu yo. あれほら、なんかほら、長いやつ。 Hmm. あれ食べたことあるうち。今日学校で食べた。 Ayan, tapos meron tayo diyang 肉。 uniku. Ayun, oh, sarap, 美味 oh. しいかわ。 Saktong-sakto sa panahon at mga gutom. Yes! 豚の人。 Meron ano to? Negi. ネギ。玉ねぎ。長ネギ Sarap yun. 長ネギじゃない Naga ni. 太いから、ネギあ、太いから、太ネギ。 Naga. Putoy negi. あ、長ネギで合ってたんだ、そ Putoy れ。 nagay negi. 太い長いネギ。これ食べるうどん。やだ。 Niko yummy. うん。